Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa monitor nga po natin na si posibleng bagyong Marce, dahil ito po yung papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at tinataglay nga po nito yung lakas na 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na aabot naman ng up to 70 km per hour. At ito nga po ay posibleng umabot din hanggang sa typhoon category kapag andito na nga po sa may eastern section ng extreme northern Luzon. Dahil nga mayroong possibility ng pagbugso ng northeast monsoon o possible na amihan, ito po yung magtatagal sa eastern section ng extreme northern Luzon at meron nga tayong nakikita pang posibleng isa pang kasunod nito na sama ng panahon na sa ngayon nga po ay mababa naman ang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At ngayon nga po ay mananatiling makakaranas ng magandang panahon ng ating bansa. May mga isolated rain shower po tayo o yung mga kumpulan ng kaulapan sa may parte ng Marinduque, Mindoro provinces, dito po sa northern portion ng Visayas at ilang bahagi nga po ng Davao. Dito naman po sa forecast track na inilabas ng Bagong Pag-asa DOST kanina, no, halos hindi naman sila ngayon nagkakalayo ng European Center sa kanilang forecast track. So possible din sa Bagong Pag-asa DOST na ito nga po ay magiging typhoon category, pero dito nga po yan halos mag-i-stay, no, dahil nga po sa possible pagbugso ng northeast monsoon o yung amihan. Yun po yung isa sa magiging main factor kung bakit nga magkakaroon ng pagbabago sa kanyang direksyon. Instead of dire-diretso po yan patungo sa parte ng Taiwan at halos mag-i-stay nga po yan dahil nga itutulak po yan ng possible northeast monsoon pababa at halos mag-i-stay nga po yan na matagal dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Iba yung pag-iingat muli sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nga po sa parte ng extreme northern Luzon dahil nga po posible na naman po tayo makaranas ng masamang panahon dahil nga po rito kay posibleng bagyong Marce at sa ngayon nga po no, wala pa naman tayo nakikitang landfall scenario at posible nga po na ito po yung magbago pa dahil malayo pa nga itong si posibleng bagyong Marce. Dito naman po sa inilabas ng European Center na forecast track, ito naman yung kanilang prediction. Possible nga po na ito ay magiging typhoon category kapag nasa eastern section na nga po ng extreme northern Luzon by November 6 at mapapansin naman natin no, halos magtatagal yan, mag-i-stay yan from November 6 o November 5, November 6, November 7, November 8 ay sa eastern section po yan na extreme northern Luzon hanggang November 9 at pagdating po ng November 10 hanggang November 11 andito pa rin po yan sa may eastern section ng extreme northern Luzon. Pero mapapansin natin dito bahagyang hihina o magda-downgrade yan habang posible nga po yung pagbugso ng northeast monsoon. Pero again malaki pa rin po ang tsansa na magbago po itong minomonitor natin na prediction para nga po dito kay posibleng bagyong Marce. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, dito makikita natin by November 4, mataas na po ang tsansa niya na pumasok ng Philippine Area of Responsibility at pagdating ng November 5, nasa eastern section po yan ng Tuguegarao and by November 6 ay nasa eastern section na po yan ng extreme northern Luzon and pagdating po ng November 8, makikita nga natin itong hangin na bumubugso dito sa may parte ng Taiwan at meron nga tayong possible cold front. Yun po yung isa sa magiging main factor no, sa pagpigil o pagbago ng direksyon ni posibleng bagyong Marce. Pagdating naman po ng November 8, almost stationary po siya dyan sa eastern section ng extreme northern Luzon. At pagdating naman po ng November 9, bababa pa po yan ang bahagya papunta sa extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng November 10, dito po mas lalakas pa po siya rito ng bahagya at makakaranas ng masungit na panahon ng extreme northern Luzon at northern Luzon. At pagdating naman po ng November 11, almost stationary pa rin po yan, gagalaw lang po yan ng bahagya paangat. At pagdating po ng November 12,
sa eastern section pa rin po yan ng extreme northern Luzon habang may panibagong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. By November 13, ito po ay bahagyang hihina, no? Dito nga po habang nasa eastern section pa rin po siya ng extreme northern Luzon habang may panibagong sama ng panahon pa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit po natin na ito nga po nakikita natin sa ngayon, mataas nga po ang posibilidad na ito nga pong si posibleng bagyong Marce ay magiging unpredictable nga po yung kanyang magiging direksyon sa ngayon. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo ni posibleng bagyong Marce at kung ito po ba magkakaroon ng landfall scenario or magbabago pa yung kanyang magiging direksyon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.